Sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa The Hague, na alam naman natin lahat nung tayo papunta, ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi nakulong ang tatay mo, hindi na natin ibahan. You owe it to the people. BP. Galit na galit si Kuya. Nadala ako dun, ah. Nadala ako dun. Ay. Alam mo, pinag-isipan ko ng mabuti ito kung ipi-play natin ito. Pinag-isipan ko ng mabuti kung tayo po ay magsasalita. Pero medyo tama si Sir eh. Tama si Sir eh. Pero tulad naman na sinabi ni BP Sara Duterte, naintindihan naman niya. Kaya nga 'di ba, kaya nga siya tatakbong presidente dahil itatama niya yung mali na nagawa niya. Aminado naman siya, tumingin naman siya ng sorry sa taong bayan. Kaya lang siguro out of frustration ni Sir, ni Kuya, out of frustration sa mga nangyayari at hindi na makapag-antay na sa 2028, kaya siguro yung damdamin niya ano mo yun, talagang sumasabog na. Kasi marami sa atin, marami ko nakakausap na ganyan eh. Sa totoo lang, ito, this is true ah. Marami kong nakakausap at yan ang sinasabi nila. Kasi naman, banat ba eh, kaya naman namin binoto talaga si Marcos dahil naman kay Inday. Kung hindi naman niya, sana nga siya na lang tumakbo nun eh, di ba? Kung siya siguro tumakbo, hindi tayo mapupunta sa ganitong kalalagayan eh. Hindi sana mawawala yung trilyon-trilyon eh, yung mga bilyon-bilyon na ninakaw nila sa flood control. Eh, hindi kasi, totoo lang po, grabe ho ang honest. Sobra pong higpit ni BP Sara pagpapatakbo ng gobyerno ng Davao. Ay, grabe ho. Dami ko nabalitaan dyan eh. Talagang si BP Sara Duterte nagpatakbo ng Davao, nangangatog pa yung mga tauhan dyan dahil kailangan sigurado talaga lahat ng pera ng local government o ng Davao City ay napupunta sa tama. Kaya meron talagang punto si Sir na at pati yung mga nakakausap ko na sinasabi na siguro hindi tayo nanakawan ng ganito kung tumakbong presidente si BP Sara Duterte. Kasi alam niyo, sure win yun eh. Noong time na yun, sure win ho yun. Sure win ho yan. Kahit sino pa lumaban noong time na yun. Remember, napaka-popular ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong time na yun. At talagang inuudyok siya. Kasama ako dun sa mga nagrarally dun sa Sofitel. Kasama tayo nagrarally dun, nag-aantay na siya po ay magpasa ng kanyang ng candidacy for president. At yan din po ang plano ni Pangulong Duterte. Ang plano ni Pangulong Duterte tuloy-tuloy na hawak ng mga matitinong presidente ang Pilipinas. Yung anak niya, tapos may mga susunod pa, bago pa yung susunod niyang anak, na mga sigurado tayong mapupunta sa maayos na kalalagayan ng ating bayan. Oo, yan po ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi nga ni Kuya, at sabi rin ng mga ibang nakakausap ko na para bagang hindi nga sumunod si BP Sara Duterte, kaya nagka-leche-leche. Ganun ang ganun ang punto at ganun ang punto ni Sir. And that costs not only the money of the people, because of that disobedient to the father, hindi lang po yung pera ng taong bayan ang nawala. Dahil pinagnanakaw ngayong panahon na ito. Ngunit mismong kanyang tatay ay nakulong. Kaya nga sinasabi ni Kuya dito, para bagang kung meron mang magiging sobrang lungkot kung may mangyari kay Pangulong Duterte, walang iba kung hindi yung kanyang anak. Tama siya doon eh. Kasi because of that disobedient na ginawa daw ni BP Sara Duterte, according to this guy and the other netizen na nakakausap natin, because of that, nakulong ang kanyang tatay at syempre, ang naubos ang pera ng taong bayan. You owe it to the people. Huwag ka Yun, you owe it to the people. Nagalit na si Kuya. Galit na si Kuya. Galit na, galit na.
Hindi, ako gusto ko lang maano, no? Gusto ko lang malaman din, ano? Kayo po bang nanonood sa akin? Ano po ba ang sentimento nyo dito? Kasi daming share nito. Nag-trending to eh. Oo. Pero sa totoo lang, medyo sabi ko nga, wow, ang tapang ni Kuya kasi diretsuhan niya na sinasabi kay VP Sara Duterte, you owe it to the people. Utang mo ito. Sa madaling salita, utang mo ito. Kailangan mong pagbayaran. Magandang araw mga banateros, mga kababayan, mga banateros. Kakaiba po itong ating vlog ngayong araw na ito kasi itong vlog natin na ito ay talagang ilalabas natin ang damdamin natin at meron po tayong matinding na balitaan. Mamaya po pag-uusapan natin yan. At seryoso po tayo ngayon dahil alam mo, habang pinapanood natin ang mga nangyayari sa ating bayan, ay patuloy nating nauunawaan na grabe na po ang pambababoy ng gobyernong ito mula sa lahat ng departamento at mula sa lahat ng branches, tila binababoy na po ang ating bayan, lalong-lalo na po yung konstitusyon. Nako po, iirita ko. Pero pag-uusapan natin yan kasi mga kababayan, meron na rin po akong narinig at napanood kahapon actually, na napanood ko po na may isa hong grupo o samahan na talagang medyo nananawagan na. At ito ang kakaiba ho yung kanilang panawagan dahil yung kanilang panawagan po ay hindi po sa mamamayang Pilipino kung hindi mismo kay VP Sara Duterte. Talagang gusto na ho nila na kumilos si VP Sara Duterte. At yan ang pag-uusapan natin kasi marami ako ichichika patungkol dun sa nangyayari sa Senado ngayon. Kitang-kita naman po natin na binababoy nila yung mga usapin patungkol dito sa konstitusyon. At yan ho ang ating focus ngayon. At bahagya lamang pong nagkaroon ng konting post dahil nga po sa nangyaring lindol. At nakikiramay po ang ating mga kababayan at ating mga senador dito ho sa nangyari sa lindol. Pero gayon pa man, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung issue, yung main issue sa ating bayan. Yan po ay yung pagnanakaw na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pera ng itong gobyernong ito. Totoo, hindi ho natin yan pwedeng pabayaan. Pero alam mo kasi ganito yan eh. Yung sa mga nangyayari na ito, kita nyo naman, di ba? Ilang beses nang pinaliwanag. Actually, napapagod na nga ang taong bayan sa paliwanag ng mga abogado na sinasabing talagang legal po ang nangyaring pagsasabi ni SP Cayetano na siya pa rin talaga ang presidente ng Senado. Gayunpaman, kaliwat kanan pa rin ang pagmamali nitong gobyernong ito dun sa issue na yon. At bakit napaka-importante ho nito? Kasi nga ho, alam nyo, yung pinaglalaban ni Cayetano ay hindi naman po yung upuan, hindi naman po yung trono ang pinaglalaban niya o yung kanyang pagiging Senate President. Ang kanya pong pinaglalaban ay yung maling paggamit sa batas, maling pag-i-interpret doon sa ating mga jurisprudence. Kasi mismo yung puso nung konstitusyon, yung batas na yon, kaya nga ho dinagdagan ng of all its members doon sa kataga doon sa konstitusyon, doon sa article na yon, ay dahil po para iwasan ang panghihimasok ng executive. Kasi remember, the mere purpose of the separation of branches, co-equal branches, ang purpose po niyan ay para magkaroon ng check and balance. Kaya nga hindi pwedeng manghimasok ang executive. Kaya kahit anong sabihin po nila na, hindi, ang ina-acknowledge ng presidente, si Gatchalian at saka yung kanyang BBM senators, hindi pwede. There is a separation. Hindi rin pwedeng kahit yung mga IBP, mga media, mga department sa pamahalaan. Kasi ngayon, di ba, meron ako napanood si Bayot Napalsis. Sabi ba naman niya, parang yung land bank daw at iba pa mga departamento, ang kanilang ina-acknowledge na si Gatchalian, yung kanyang BBM senators. Hindi ho pwede. Hindi talaga pwede yun. Kasi nga, because the separation of the branches of the government. Bakit ho? Kasi kung ang sasabihin nating basihan natin o yung denominator natin ay maaaring palitan
Maaring palitan, ha? Maaring palitan. Ang gagawin na lang po ng gobyerno, dudukutin at kakasuhan yung mga senador na hindi nila kaalyado. Yan ang pinoproteksyonan ng konstitusyon. Remember, the 1987 Constitution was made because of Marcos Sr. dictatorship. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nagawa ang 1987 Constitution. That revolution that happened in EDSA, therefore, yan ang isang damdamin at puso ng ating konstitusyon. Para hindi na maulit yung pang-aabuso. Ngayon na nakikita natin mga kababayan na tila ang gagawin lang nila kakasuhan ng lahat ng kalaban at kritiko ng gobyerno at mga hindi sumusunod sa gobyerno, kakasuhan nila para mabawasan ang total member of the Senate, di pwede na mabago ang lahat dyan. Hindi lamang po yung quorum, hindi lamang po yung pagpapalit ng mga chairmanship sa mga komite sa Senado na nag-iimbestiga ng katiwalian ng executive. Sila nga nag-check and balance eh. So ano ginawa nitong demonyong gobyerno natin? Kinasuhan ng kinasuhan yung mga kalaban. At dahil sa pagkaso na yon, nakakancel sila sa bilang. So imagine niyo na lang, kung gusto nilang makonvict si VP Sara Duterte, ipakukulong nilang karamihan sa legit o lehitimong Cayetano Black. Kakansilayin nila yan. Gagawin nila dyan is ipakukulong si Marcoleta, ipakukulong. Ngayon, ladies and gentlemen, may nabalitaan ako. Ipakukulong na rin si SP Cayetano. Isasama na rin po ang si Robin Padilla. Susunod si Bongo sa ICC. Para talagang bumaba ang numero at sabihin nila, to be able to convict VP Sara Duterte sa impeachment, okay lang ang 12. Ganun yung plano na. Kasi nga, again, sabi ko nga sa inyo, hindi po ito gawa-gawa. Hindi po ito gawa-gawa dahil nakita naman po natin from the very start of this government, isa lang ang motibo nila, pabagsakin si VP Sara Duterte. Yan ang kanilang motibo. Yan ang kanilang motibo simula pa lang na makahawak ka na nila yung kapangyarihan. Kaya nga nagkaroon ng PI, nagkaroon ng iba't ibang impeachment, di ba? At maging yung latest nga, yung CONAS. Even sa CONAS, ladies and gentlemen, apektado yan pag napalitan nila yung 24. Kasi di ba doon sa CONAS, magbobotohan din dyan. Number games din yan. So kung napalitan nila ang nakalagay sa konstitusyon, kailangan alam ko is 2/3. Oh. So each house. 'Di ba? Yun yung pinagdatalunan ngayon. Oh, pagka yan nakuha nila, nabawasan nila yung mga kanila pong kalaban, they can change the constitution. Imagine niyo. Nagsimula lahat yan dito sa June 3 rebellion of the senators. Kaya alam mo, napakaganda ng ginagawa po ni Senate President Cayetano dahil pinaglalaban niya ho ito. Pero dito si Sir, si Kuya, sabi niya, VP Sara Duterte, may utang ka. You owe it to the people. Magbayad ka na. Yan ang sinasabi niya. Magbayad ka. Magkaroon ng second mistake. Kaya Yan. kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala lang iba. Oh! Kapag hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami, nananawagan, tumayo ka na. Naka po! Yan. Mabigat yan. Ikikwento ko sa inyo yung ibig sabihin ng tumayo ka na. Nako. Kasi ganito yan. Maraming nag-uudyo kay VP Sara Duterte na tumayo na. Sabi nga ng iba, ano bang ibig niyo sabihin ng tumayo na si VP Sara Duterte? Nakaupo ba siya?
Ito, walang biro ito. Ito yung tanong-tanong. Ano ibig mo sabihin ng tumayo ka na? Kasi alam mo, handa na. Handa na ang isang mapayapang revolusyon na inaasam-asam ng mga Pilipinong na dehado ngayong panahon na ito. Wala ko sinasabing rebellion ha, hindi po rebellion. Pero sometimes kasi, kailangan mo ng isang taong tatayo bilang leader at magko-command sa kanyang mga tao. And honestly, may punto si Kuya na sinasabi niya, tumayo ka na. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabihan ka ng tumayo ka na, ibig sabihin nakaupo ka. Ano ibig sabihin na nakaupo ka? Hindi ka tumatayo. Anong ibig mo sabihin, Banat Bay? Ibig sabihin, walang leader ang revolusyong ito. Ano ba itong revolusyon? Again, ulitin ko, it is not a rebellion and I am totally against any kind of rebellion or change of government which is not under the Constitution. Ayoko yan. I follow 1 Corinthians 13. So, anong ibig ko sabihin ng tatayo? Tatayo lang to the point na ako ang mamumuno ng revolusyon nito, lalaban tayo para magkaroon talaga ng tunay na kaayusan sa bayan. Minsan kasi it needs confirmation from the leader. As a matter of fact, right now, marami nga nagsasabi na para bagang napakatahimik ni VP Sara Duterte sa lahat ng gulong nangyayari sa Senado. Sa gitna ng, although hindi naman siya pwedeng makialam, pero katulad nung statement na ipaparinig ko sa inyo, medyo nalamyaan ang mga Pilipino dito sa statement ni VP Sara Duterte pagdating sa Senado. Kaya nga may mga nagsasabi na para bagang ang nangyayaring nakikita pa nilang leader na lumalaban ngayon ay walang iba kung hindi si Cayetano. Yun ang nadidinig ko ha. As a matter of fact, nakikita ko yan sa social media. Pag nag-live si Cayetano, ay grabe talaga. Alam mo yun na parang wow, hindi ito nangyayari before. Kaya nga tama din yung sinasabi niyang hawak ko ang beat. Totoo. We are all waiting for someone to stand up for this fight. Kasi whether you like it or not, ang lahat ng mga Pilipino ngayon, naghahanap na isang leader na tatayo at lalabanan itong gobyerno to. Legal na paraan. Lilinawin uli natin ha. Legal na paraan. Upang labanan itong gobyernong nang aabuso sa atin. Itong gobyernong nagsasabi ng kung ano-anong bagay na kasinungalingan at gumagawa ng hakbang para gipitin ang mga Pilipino. And every one of us is looking for someone to stand up for us. And we're actually expecting VP Sara to do it. Totoo lang. Every one of us expecting VP Sara Duterte to do it. Kaya lang, marami nga nagsasabi. Actually, hindi ko lang ito isang beses narinig eh. Ang dami ko nang naririnig. Kahit nga ho yung walang papel sa politika. Ibig sabihin yung hindi namumulitika, hindi mahilig sa politika. Ang laging tanong sa akin, ano ba kasi ginagawa ni VP Sara Duterte sa mga gulo na to? Ba't di siya man nagbibigay ng statement, lumalaban, nagsasalita, ipinaglalaban ang mga senador na supposedly lumalaban for the Constitution at kasi ito ang problema. Okay? Ipapaliwanag ko lang sa inyo, bakit kailangan? Someone has to unite yung mga frustrated Filipinos. Bakit? Kasi the enemy of the state o the enemy of the people united. Imaginein mo, pula, dilaw, pinklawan at mga teroristang mga makakaliwa ay united. They are united against the Duterte. Against dito sa paksyon ni Cayetano. Every one of them, they are united. When they talk, they speak one language. That's how united they are. Kahit nga yung dating Marcos, galit sa Marcos,
Ngayon, kain-suka na eh. Marcos na rin sila, di ba? So, ganun sila ka-united. Kaya rin minsan, tila hindi nagtatagumpay yung ating pinaglalaban, lalo na parang nagrarally. Alam nyo kung bakit? No one is standing up. Eh sila nga, ang dami pang drama eh. Sabay-sabay pa sila mag-walk out. O, di ba? Meron pa silang sabay-sabay na may hawak na maleta at papel na papunta sa impeach. They are united. Dramatiko ang dating. Ako, sa totoo lang, nadadramahan doon. But sometimes we need that. Hindi sapat yung every one of us talking, every one of us criticizing the government. Alam na ng lahat ng Pilipino ang kawalangyaan ng gobyerno na ito, pero nobody is standing up. Yun ang sinasabi ni pinapaliwanag ko lang sa inyo ha, yung nangyayari ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo. Ngayon nga, bibigyan ko kayo ng example. Ito yung sasabihin ko sa inyong chismax na nakuha ko. May nakuha akong chismis. Ito, totoo to. I-verify nyo na lang. Pero ako, sigurado ako dito. Kasi galing sa loob to eh. Yung nangyaring threat ngayon, alam nyo ba, nakakancelin ang Blue Ribbon bukas? Thursday? Oh, ngayon pala. Sorry, Thursday ngayon. Kakancelin ang Blue Ribbon ngayong araw na ito dahil doon sa threat na sinasabi ng Gatchalian Black. Gumawa-gawa sila ng threat kuno para bantayan. Puno na ng pulis sa Senado. Binabantayan na. At ito matindi. Gusto nyo ng balita? Ito totoo. Hindi pinapapasok ang staff ni Bato. Actually, ang nabalitaan ko nga lang pinapasok ata ang staff ay yung staff ni Cayetano eh. Kasi siyempre, mga matitikas yan. Mga malulupit siya, mga abogado ni Cayetano. Yun lang ang pinapapasok. Yung iba, hindi na pinapapasok. Ganong katindi. Sabi ko nga, this is a repeat of what happened noon. Noong panahon ni Marcos Sr., pinasara ang Senado eh. This time, kakaiba. Senado ang nagpasara sa sarili. Yung mga bata ni Marcos ang nagpasara sa Senado. They invented a threat para wala makapasok na senador o para pa-abstinent lahat ng staff. Imaginein mo? Why? Because of the Maleta hearing. So cancel na po yung Blue Ribbon today because of that quote-unquote threat. Ang lupit, di ba? Ano pa ang tawag mo dyan? Undeclared martial law na yan eh. Talagang, alam mo yun, supposedly, the Senate is the last option of the Filipino people. O yung last na kakampi natin. Ginawan pa nila ng paraan, inimbentohan pa nila. At kanino galing? Kay Matibag. Sana man lang kung ang nagsabi galing sa National Intelligence Commission, ano ba yun? Yung NICA. Yung meron kasi, alam mo, ang intelligence community sa pamahalaan, marami yan. Sa military na nga lang, napakarami ng ano dyan, ng mga department na intelligence magkakaiba. Sa police, meron din yan. Okay? Meron din sa NBI. Lahat yan. Sa Office of the President, may sarili silang intelligence. Tapos, meron nag-unite. Ito yung NICA. Okay? Na departamento rin sa gobyerno. Yan yung pinaka-main intelligence. Hindi man lang galing doon. Kanino galing? Kay Matibag. Na alam naman natin, hindi investigador ko, hindi propagandista. Siya nga yung panay angkas. Ito bakit ka maniniwala sa isang tao na napakasinungaling? Sinabi niya walang NBI doon, eventually inamin niya na may NBI doon. Sinabi niya na walang barel, eventually may lumabas na may barel. Yung mga NBI. Lahat puro kasinungalingan ng kanyang sinabi. Tapos gusto nyo maniwala tayo na may threat dahil sinabi lang niya?
Sino ba nagsabi nun? Baka sa 10 sinabi niyan, 100 ng mali eh. Kasi nungalingan eh. Tapos doon tayo maniniwala. And because of that, nag-beef up ng ang Senado. Ibig sabihin, talagang pinununan ng polis na hindi nga man lang gumaling sa USAA. Yung USAA parang wala ng kapangyarihan ngayon, parang utu-utu na lang. Sorry USAA, dati pinagtanggol ko kayo nung panahon ni Aplaska. Pero ngayon parang utu-utu na lang kayo, sunod-sunuran na lang kayo Yun na nangyayari. Sorry pero that's the truth You cannot deny that. Pero that's what's happening right now. Pero siyempre, wala naman kayo magagawa dahil may amo kayo. Pero gayon pa man, ang pangit tignan. Ipapasara ang Senado. Tapos para cancelin na lang yung mga... Tandaan ninyo, sunod-sunod pa supposedly yan. Blue Ribbon hearing patungkol po dito sa flood control. Tapos may hearing pa dun sa attack ng NBI. Sunod-sunod na hearing ang gagawin ni Marcoleta. Pero ngayon, wala. Lockdown. Agree ba tayo dun? On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan siyang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero putang ina, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Utusin kayo bilang Vice President. Suportahan ito. Yun ang inuutusin ng ating mga active military. So BPNday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Grabe yun. Grabe. Pero iyan naman din talaga Masakit man pakinggan, medyo masyadong palaban si Bonifacio. Si Bonifacio yun Masyadong palaban, pero may tama si Sir. May tama siya. Actually, yan din na nadidinig ko Doon sa mga kwento-kwento sa tabi. Hindi ko na lang sasabihin kung kanin-kanin. Marami na kwento-kwentuhan Marami nang dapat finish line. Marami nang finish line na dapat nangyari. Inaantay lang ang pagtayo ni VP Sara Duterte. Yun lang. Gusto ko lang sabihin. Huwag naman po natin sanang sisihin ng todo-todo si VP Sara Duterte sa nangyayari. Meron din tayong fault Akin lang po ito Huwag ko kayo magagalit Naintindihan ko yung sinasabi ng iba na kung hindi naman kay VP Sara Duterte, hindi natin buboto si BBM. So pag sinabi ni VP Sara Duterte, tumalong ka, sa bangin, tatalong ka. Wala ka bang utak ng sarili? Hindi, I understand. Kasi ang daming, buti na nga lang, kaming mga banateros, hindi kami nadala. Si Jack lang ang nagmarko sa amin nun Pero the rest of us, hindi kami talaga nadala kay Marcos Pinanindigan namin. Ang tindi ng batikos na natanggap namin sa kapwa Duterte supporter. Tangina, kulang na. Ay, sorry. Sorry. Kulang na lang, saktan nyo kami nun Tapos ngayon, ilang beses na namin I told you so. Di ba? Ilang beses na. Kaya lang, wag na tayo magsisiyan. Pero kailangan natin, wag makalimot. Huwag tayo makalimot, mga kababayan. Hindi ko kayo sinisisi dahil binoto nyo si Marcos at nakinig kayo kay VP Sara Duterte. Hindi ko kayo sinisisi doon. Pero huwag kayo makalimot. Ano yung huwag natin makalimot? Huwag natin makalimutan yung mistake na nangyari dati. Ano yun? Ba't kayo sumunod? Dahil ang sinabihan kayo ni VP Sara Duterte, sumunod na kayo. Yeah! Wag natin isisi lahat kay VP Sara Duterte. Hindi niya hawak ang kamay ninyo. Kayo ang mag-shade ng balota. Hindi niya hawak yun. Tayo ang may hawak nun. So wag natin siya isisihin.
Pero naintindihan ko din naman yung sinasabi ni Kuya na panahon na para tumayo. Akin ito lang. Paulit-ulit ko sinasabi na ayoko ng rebellion. Ayoko ng madugo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng civil war. Ayoko ng kahit na ano. Kasi ngayon, grabe, divided talaga ang bansa natin. We are so... Actually, hindi nga divided eh. Lamang na lamang pa rin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Pero sa sobrang divided natin, in terms of not the people, not the numbers, but the noise. Diba? We're so divided. As in sobra to the point na ang gulo ng bayan natin. This is the worst time in our history. Etong nangyayari sa bayan natin ngayon. Ang gulo-gulo. Pero, anong dapat natin gawin mga kababayan? Tama si Sir. Someone has to stand up and take that beat.